May buntag sa tanan. So, our gospel for today is a very spot on, especially for us workers, no? For it talks about having to serve two masters and worrying about our lives. Special kini nga gospel kay kini nagastorya kanato may tungod sa pag-alagad ug pagkabalaka sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ato kining sugdan sa verse 24 nga klaro kayo nga giingon sa ato nga walay tao nga mag-alagad sa duha ka agalon. Tungod kay sa likway niyang usa ug higugmaon ang usa. Sa asa man nato kini ma-connect as anak sa Ginoo, as workers, and as sons and daughters. So let's just start as to how nato kini ma-connect sa atong pagkaanak sa atong mga ginikanan, kay mostly sa ato diri nga mga workers are youths and basically napata sa poder sa atong mga ginikanan. So as sons and daughters, we should know our priorities in life as to what most of our parents wanted us to achieve, and that is to finish school. Isip mga anak, kahibaw kita sa atong mga prioridad, sa atong mga ginikanan, o kanaang makahuman kita sa atong pag-eskwela. The two masters nga pinaka-common gyud sa ato nga mga anak is obviously ang pag-eskwela o ang kanang pagpalami-lami nato sa atong kinabuhi, kanang isip mga batan-on. And we could obviously tell nga both of them cannot be served at the same time. Kay kining duha, dili na to pwede masabay, kay most of the time hilabi nagpilion nato kanang magpalami-lami gyud ta ug sabayan nato sa tong pag-eskwela, muhantong kini sa dili maayo nga butang na hinuon. Nga I'm not saying that we should not have fun. Wala ko nag-ingon nga dili ta maglipay-lipay in between sa tong pag-eskwela, but we should always know the priorities nga atong dapat buhaton. So, as good sons and daughters, we should not mix in the idea of being at school and being too fun with fun that could lead to addictions and would lead to us having to deal with problems at school. Dili na to haluan ang atong pag-eskwela sa sobra nga pagpalami nato nga mahimo na hinon natong bisyo, hilabi na kung dili kini makahatag kanatog tabang nga maka-improve sa atong pag-eskwela, kay kani mahimo na hinon natong babag sa atong tumong nga makalampos. So dari pa lang mga igsoon, ato makita nga dahil lang nga scenarios, we could project a very practical examples as to how we could understand sa atong verse 24. So dari lang nga example, ato masabtan kung unsa ang gipasabot sa atong sa bersikulo 24 sa atong ebanghelyo karon. So karon, how can we connect having to serve two masters at the same time as workers? Basically, as workers, as ministers, we often get blinded upon the offers of the world that would tempt us to stray further away from God and be overshadowed upon its momentary happiness. Isip mga ministers, ang ikaduhang agalo nato kasagara kay kining kalibutan ng mga butang. Kini makahimo kanato nga mabuta sa mga ihalad sa kalibutan kanato. Subay niini ang pagtintal hinon kanato nga kita mapahilayo sa atong pagpangalagad. Kay mitabo na kanato ang kadyot nga kalipay nihatag sa kalibutan aron kita malipay. So it's a great mischievous plan for Satan that we will be distracted, for he would celebrate whenever we stray further away from God. Malipay kayong yawa kung inana mangganing mahitabo sa ato nga mga workers, kay mulayan naman tayo hinahinay sa Ginoo. Well, not actually inana gid ka paspas no, but it would be a step nga makahimo kanato nga madigyas na hinuunta sa atong pagpangalagad. And a prime example na to dani kay kana bitang mawad-an na din tagana sa pagpangalagad ka ng koreksyonan lang ta or kasab-an nagbitaw ta sa atong mga leaders. Kay as workers nga sibli nagkahinay-hinay na ta nya nagkahinay-hinay tag side between the temptations of the world, dali na para sa ato nga mangluod na dayon ba. Like for example, gisultian lang ka nga sayop imong nabuhat anang abutang, and then
you would take it personal na dayon. And you would think yourself nga, di na ako magsimba, di na ako mag-workers, di na ako mag-ministry, sabaan naman na ko permente. Nya, kani nga mga reasons, it's not actually nga more on 100% sa personal lang bitaw. Kay, tungod po ni sa itong pagka-comfortable na sa gawas simbahan. Kay, easy na din para sa ato nga mag-give way sa ministry. Because, agpakita naman tagkalipay dito. Like, makaunahon na din tanga, sus, may pag, dito na ako kay, di pa tag kasabaan, may pag, wapay magbuot nato. Kay, inana, but little that we know, nga, that was the turning point, nga nahitabo, kay you choose to serve the wrong master. Wata kabalo, nga sa atong pag-istoryaan nga mga butang, mauna na ang pagliko nato sa pagpili, kung kinsa ang atong pag-aalagaran nga agalon. Wala ta kahibaw, kay gibira naman ta sa kalibutan. You see, most of the times nga kita masayop, wala kita kahibalo, and if we will be in these kinds of situations, we wouldn't know also. Halusa, kung kita masayop, usahay, dili na to mahibawan, nga nasayop na data. Munang, kung kita maabot parehas inani nga sitwasyon, kanang, most of the time, di kita makabalo. And, if we turn ourselves to verse 25, ato ning basahan sa Cebuano, no? Busa sultihan ko kamo, nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong kaunon o imnon, o unsa ang inyong isulob. Kay kung gihatagan kamo sa Dios sa kinabuhi og lawas, dili mahimo nga dili niya kamo hatagan og pagkaon og biste. Kini nga verse is actually very relatable sa ato as Christians, di ba? Kay ganina, if we are blinded by the momentary happiness of the world that would lead us to stray further away from God, this time is the reflection of our faith as to how we would worry about some things of our lives. Kay kung ganina atong gisgutan about sa pagkabuta kadyot nato sa kalipay sa kalibutan nga makahimo kanato sa paglayo sa Ginoo, karon usa kini kapagpamalandong subay sa atong pagtuo o pagsalig diha sa atong Ginoo sa kalambigitan sa atong pagkabalaka sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kay usually kung kita wala na ipamulsa di ba, mag-worry man jud ta. Kay fact man gid na nga kung wa dyan mo wag na isulod na nga atong pitaka, balaka na jud ta sa atong mga una-una. Kung unsa atong kaunon, kung unsa atong pambayad sa balay ronon. And it's normal to worry. Kay as people as we are, normal man gyud sa taong pagkabalaka. But let us rewind katong about sa story ni Martha ug ni Maria. Katong time nga nagbisita ang Ginoo sa ilang panimalay, unya si Martha kay busy kayo sa nga buhatonon sa balay, sa pagpangandam. Unya si Mary kay nag-ingkod ra sa tiila ni Jesus ug naminaw sa iyang mga words. Katong time nga nakita na ni Martha si Mary nga nag-ingkod lang, ningon siya nga, Lord, dili ba unfair nga ako diri nga gabuhat sa mga buhatonon niya, ako igsoon kay nag-ingkod lang dira. Nya ningon ang Ginoo sa iya nga, Martha, pagkadaghan sa imong gikabalak-an, usa lang gayud ang gikinahanglan ug mao kini ang gipili ni Maria nga maoy labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Now, what does this story tells us? Unsa may gihatag nga kaalam niini nga istorya alang ay nga storya ni Maria ug Martha? It's basically casting our burdens upon God. Kani nga istorya nagahisgod sa atong pagsalig sa atong Ginoo. Like, if we would think about our finances, we trust in God that He will supply all our needs. If we had our sickness, in His stripes we are healed. And about our anxieties and our anxieties and securities, perminti mo na ito gina-recite ang Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So most of the time, we are just distracted like what Martha was doing, but we are missing the point. Halos sa gaka-distract ra kita pareha sa gibuhat ni Martha nga gakawala na inon kita sa punto. Gaka-distract ta sa itong mga problems o worries o gakalayo na kita sa punto nga naa kita'y Ginoo. So, how
how could we kanang trust in God, and how can we tell him our problems? So as to this, obviously, our greatest weapon as a Christian is prayer. Ang kaning pagampo. So how can we cast our burdens upon him? So we use prayer. It's our direct communication to our God. And kini mo makahatag kanatog kanang way para maisulti nato sa iya ang atong mga gikinahanglan. Now to sum up all this, we should just remember nga God is within us. And if we have him in our lives, we will never be lost. Atong inumduman nga ang Ginoo maanaan kanato kanunay, og kung anaa siya sa atong kinabuhi, dili kita maglisod sa atong kinabuhi.